So for today's mga lamlam na ako. So i-try na mo og 24 volts, 3 kilowatt na 1 solar inverter. Kung kaya niya ba si makita welding machine. Ito. Kaya ang timing ko kayo, kaya kaya ko welder, kahit kaya nga welder na eh. Ayan. Gikan sa paano siya? Welder nga masamangan. So, kaya ba ni 1 solar welding machine? Try na mo. Dahil mong welder, akong welder oh. Ulba na yung welding ni Bagol na eh. Okay. Set sa ay, lubag set na to sa Jamaica. Wala, 200 amperes. Muna itong kung ano, nakasaksak siya sa yan. And then ang rod natin ginamit is 13. Sige daw John. Sinabi sila. Pagtipara. Aman pa rin. Ay na, pagtipara kayo. Kung kita ka na pro welder. Kahit tipara ni bahalag. Manulo ng plug sa mata. Di pa rin siya kasi gade, otra. Okay. Sige, sa ha. Okay, isa dyan. Ayan ni Kuan, inverter, si welding machine. So, and then i-observe natin yung kasi muugong siya, no? Pati rin yung welder muugong din. So, na di ko pilit. Okay, stop. Okay, ganito pala ang problema ng inverter. Pag gagamitan mo siya ng welding machine, magpo-fault siya. Sige daw John, duslit. Okay, stop. Yan yung resulta pag sa inverter. Ganito, iwan ko sa ibang inverter ha. Yun yung resulta pag gamitan mo ng welding machine. Actually, kaya niya, si inverter, kaya niya yung mga heavy loads gaya ng mga aircon. Pero pagdating dito sa welding machine, magpo-fault siya. So para sa akin, hindi advisable na ganitong klaseng inverter na gamitan mo ng welding machine. No? Magpo-fault siya. And then, hindi rin maganda yung lusaw ng welding rod. Yung sa hindi maganda. Kaya, hindi siya advisable yun. Dire rata, saksak na to. Sa may kasulit-sulit ng welder, sa may istorya mo. Wala na ako ng welder niya. Iwan ko lang sa mga kuhan siguro, ban nga inverter. So, kung kaya ba nila yung welding machine. Ito mga dagko na siguro nga mga yung medyo malaki na capacity na kuhan siguro, inverter siguro. Kaya niya yung welding machine. Pero pag ganitong kuhan, kahit full si battery, magpo-fault siya, hindi maganda yung lusaw ng rod.